Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po and God bless. Welcome back po sa ating usapang fertilizer na pwede sa ating mga pananim na nag-umpisang may mga bunga na mga ka-farmers. So yun po ang ating pag-usapan ngayon mga ka-farmers sa umagang ito. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers ang ating kwentuhan patungkol po sa mga magagandang fertilizer na ating ginagamit sa may mga bugana, mega love shout out po sa lahat kong mga audience, no? Mga yung subscriber, mga sharer, mga commentator, at saka sa lahat nating mga supporter, no? Na palaging nakaabang sa ating mga ina-upload na mga video sa ating YouTube channel, mga update man at saka mga video tutorial. So sa inyong lahat, hindi ko na maisa-isa at hindi ko na masabi kung paano ko kayo mapapasalamatan. Okay, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman kalimutan, no? Kung magustuhan nyo, pahingi naman po ng isang like, comment, share. At kung may ipapagawa po kayong mga video, paki-comment na lang po. Saka sa ating mga sharer. So sa inyong lahat, maraming salamat po. At paki-click na lang po sa notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so ngayon mga ka-farmers, ang ating tanim na talong ay nasa 50 days na caffeine. So may mga bunga na kasi nakapagpitas na po tayo mga ka-farmers sa dalawang beses. Tapos ang ating ampalaya, isang beses pa po itong napipitasan. So ito po ang ating ginagamit. Then ang ating kamatis mga ka-farmers, dahil sa ngayon ay ano na 39 days, no? 39 days ang iba, 40 days. So ganyan. So pwede na natin gamitan ng combination ng mga fertilizer na yon. Okay? So yun po no mga ka-farmers, no, ang ating mga fertilizer na maganda sa may mga bunga na. So isa-isa ko po sa inyo mga ka-farmers ipapasilip kung paano tayo maghalo ng mga fertilizer sa mga bunga na. Ito, unahin ko yung galing sa Yara. So meron tayong winner na isang sako na available mga ka-farmers ang nitrogen, phosphorus at saka potassium. Tapos merong magnesium, boron, manganese at saka zinc. Okay. So ang nitrogen niya mga ka-farmers, meron po siyang 15, ang phosphorus meron po siyang 9 at saka yung ang potassium 9 at saka yung phosphorus ay 20. 1.8 sa kanyang magnesium, then tapos sa boron 0.15 po. Sulfur 0.15 tapos sa boron ay puwento din sa magnesium mga ka-farmers, yun po, no? 0.0 to, then on zinc meron din siya. So yun po ang mga available na mga nutrients na meron sa winner. Tapos sa Nutribor naman, ang nitrogen niya 24, ang calcium niya ano po 15 ang kanyang nitrogen, 24 sa calcium, then 25 po sa kanyang burong. So yung mga fertilizer na to hindi po siya organica kundi inorganic po. Okay? So ito naman po mga ka-farmers ang ating Atlas 14 na 14% ang kanyang nitrogen, 14% ang phosphorus, then ang kanyang potassium 14% din. So yun po ang tinatawag nating complete, no, mga ka-farmers na fertilizer na ating ginagamit, na meron pa din siyang available na mga sulfur 8%, no, at saka 10% sa calcium. So yun. Tapos mga ka-farmers, ang ating pangatlo, yung ating ginagamit, yung inorganic din na produkto sa Bioagronica. So bio ang pangalan ay bio, pero itong product na to ay synthetic, pero maganda din siya mga ka-farmers dahil subukan na po natin. So ang kanyang NPK ay 45% po, no? So 21 sa nitrogen, okay, 9% sa phosphorus, then 15 po sa kanyang potassium. Ang kagandahan nito mga ka-farmers, meron na po siyang pang neutralize, no? Kasi alam niyo natin na yung mga synthetic na mga fertilizer, sa walang tigil nating paggamit, ano po, unti-unting mga ngasim ang ating lupa o magka-acidity.
Okay, so sa tulong po ni Mega Multiplant Vitamin, i-neutralize niya. Ang purpose po para diretso lahat ng mga nutrient na available sa ating nakikita dito ay mapakinabangan po sa tulong po ni Mega Multiplant Vitamin. So ngayon mga ka-farmers, kasi nagpapadilig po tayo ng fertilizer sa ating talong, kamatis at saka ampalaya, samahan niyo ako habang mag-ikot sa ating taniman. Okay? So ngayon mga ka-farmers, nandun po sila sa talungan. So ang madaanan natin muna ay yung tanim natin na kamatis. So ito po ang ating tanim na kamatis na 39 o 40 days na sila ngayon. May mga bunga na to mga ka-farmers, no, na mga maliliit. Kasing laki ng hulin, ang iba ay malalaki pa sa hulin. So yon, pinapatalian natin kahapon, hindi lang natapos. Kasi pinapadiligan po na natin ng fertilizer ngayon. So marami na po itong mga maliliit na bunga sa ilalim, hindi lang natin mapansin dahil po sa napakakapal, no, ang mga dahon. So kung ating tingnan, so ganito lang pakalaki ang mga bunga, no, na ating makikita sa ilalim, no, halos sa lahat ng mga puno ganyan din. So may dala na to lahat bunga mga ka-farmers, no. So ito ang ating 39 to 40 days na kamatis. Then ang ating talong ay 50 days kapin. So ang ating palaya ay 40 days kapin na mga ka-farmers. So kaya nga samahan niyo ako para maipapakita ko pa sa inyo o maipapasilip kung paano tayo mag-apply ng fertilizer. Kasi ang iba ay bubod, ang iba naman ay dilig. Pero sa atin mga ka-farmers ay dilig kasi napakainit po ang panahon. Pag ibubod ko, hindi na po mapakinabangan kasi wala na pong ulan. Alam niyo mga ka-farmers, mag isang buwan na po din no, sa ating taniman po ng mga gulay ay wala ng ulan. So kaya ngayon ay nagpapadilig po tayo ng fertilizer. So para makita nyo mga ka-farmers kung paano, samahan nyo ako. So nandito po ang ating mga tauhan sa gitna. Kasi sila po ang ating inutusang magdilig po ng mga fertilizer. Para alam natin mga ka-farmers na sa ganitong edad at may mga bunga na, malalaman po natin kung gaano po karami ang kanilang nilalagay na fertilizer sa isang drum. Okay, so share ko lang no, sa ganitong edad hindi na po bababa sa 8 kilos po ang fertilizer sa isang drum. Then ang ididilig kalahating litro sa bawat puno. Ayan, dito sila mga ka-farmers. So ang tubig namin mga ka-farmers na ginagamit ay solar ha. Ito mahina pa lang kasi ang init ay hindi pa masyadong malakas. Ayan, galing sa ilog po, no? So galing sa ilog. Yan sila po mga ka-farmers ang nagdidilig. Hello ka-farmer. Hi guys, Welcome to my vlog. welcome to our farm. Ayan po sila, For today's video guys, palapati-pati. pala pati-pati. Nandito si Tumbings mga ka-farmers. Oh. Pag-follow sa akin What's up mga guys. boy? Inita. Ito si palapati-pati. Hey guys. So yan po mga ka-farmers, no, mga viewers ang ating pinapadiligan. Dire lang nasa boss. Tapat sa kasamsan. Bata pati. So gaano kadami yung dilig nyo? Ito. Tab. Hindi Tag- na may norot. Tag-isang Isang kan. Ang isa ka punuan, isang salmon. sa salmon. Ah. So nasa kalahating litro. Ah. So yun po mga ka-farmers, no, ang kanilang dinidilig. So nasa mga 7 to 8 kilos na. Kasi sila po ang ating mga tauhan na iniwan natin dito, no. Isang buwan tayong wala din mga ka-farmers. Tapos wala pa tayong isang linggo, pang 5 araw pa lang natin dito. Kasi nagbakasyon tayo sa December 10 tapos nakabalik December 18. So isang buwan kapin ka-farmers, no, ka-viewers na wala tayo din eh. So ito ang mga bagong tanim natin na iniwan lang natin at ipinagkatiwala sa atong mga tauhan din eh. Yung bagong tanim na ampalaya, kamatis at saka talong. So sa awan ng Diyos mga ka-farmers, kahit mainit dahil may tubig pang dilig, ayan, nakasurvive pa din ang ating mga pananim. Dahil marami pang mga bulaklak at maliit na bunga. Kasi 2 beses pa lang po ito napipitasan, tapos kunti pa lang. Ano po mga ka-farmers, para makakasurvive sila, yan, pinapadiligan natin ng fertilizer
At saka pagkatapos ng fertilizer kung walang ulan, yun po ang pinakamahalaga na malalaman natin, na banlawan natin mga ka-farmers, kasi napakaalat po ang fertilizer. So patapos na lang po sila, no? Meron na lang 3 linya, din tapos lilipat sila sa kamatis bago sa ampalaya. So pag dilig nila ng fertilizer sa kamatis, ang iba ay magdidilig na din yung mga ka-farmers. Kasi yung ganito kalawak, 3 sila, nasa 1 oras o 2 oras tapos na. So hindi to abutan mamayang bandang mga alas 11. So madali lang mga ka-farmers, kasi mamaya napakalakas po ang ng tubig, lalo na pag matatamaan na yung mga funnel board, no, sa sikat ng araw. So medyo mainit lang mga ka-farmers, kaya nga medyo madilim, no. Kasi parang tag-araw na, mag-1 buwan na walang ulan. So yung mga damo mga farmers, patay na, kita natin, no, patay na dahil inisprehan po ito ng Glostar contact herbicide. So ang pag-spray po ng mga Glostar contact herbicide sa ilalim ng mga ka-farmers, di bali matamaan yung mga malalapad na dahon sa ilalim, tatanggalin naman po natin. Kasi alam naman po natin mga ka-farmers, pag tanggalin natin yung mga matatandang dahon sa ilalim po ng ating talong, ay makakuha po ito ng mga maraming benepisyo. Una, mabilis lang lumaki ang mga bunga, tapos yung nutrient na kakainin sa matatandang dahon, madaling mapakinabangan sa bulaklak para maging maliliit na mga bunga. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So di bali matamaan yung mga matatandang dahon sa ilalim, kasi tatanggalin naman po natin para ang diretso mapakinabangan sa bulaklak, sa mga bagong usbong, at saka sa maliliit na bunga, para mabilis lang lumaki ang mga nabubuong mga bunga. Okay, so yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo na mga fertilizer na magandang gamitin sa ating nag-umpisang namumungang mga pananim, tulad sa talong, kamatis, at saka sa ampalaya. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, may galab shoutout po, no, sa mga audience natin. Thank you so much, no, mga YouTuber din sila mga ka-farmers, napakadami din nilang mga subscriber. Pero kahit maliit lang po ang ating YouTube, konti lang ang subscriber, pinapanood din nila ang ating mga upload na video, kasi ang content ko ay iba sa kanila mga ka-farmers, no. So yun, iba naman may nagko-content about farming. Ito din katulad sa akin about din farming. So yun lang mga ka-farmers, pag madidilig kayo ng fertilizer tapos ganito maliwalas ang panahon, pagkatapos pwede na natin banlawan, kasi napakaalat ang fertilizer. So mas stress ang ating tanim mga ka-farmers. Ang mangyayari kung sa kamatis, mangingitim po ang mga bulaklak at hindi na tumuloy, kung tatawagin natin ay mga malilit na bunga. So parang mabilis lang mabuo, no, ang mga bulaklak, parang mabilis lang mabuo kung tawagin natin ay mga maliit na bunga. So sa ganitong edad, kailangan na po ang mga foliar fertilizer na available, ang mga potassium, calcium, magnesium, at zinc, at saka yung boron ang pinakamahalaga, kasi makakatulong po para sa mabilisang pagbuo ng mga maliliit na bunga. So yun po mga farmers, ang ating papadiligan ng fertilizer, yung kamatis, talong, at saka yung ating ampalaya. Okay, so yun po ang ating papadiligan. So yung ampalaya natin, nakapitas na po tayo, no, ng 2 bisis. So kunti pa lang mga ka-farmers, kasi bago pa lang po itong tanim. So yun po ang variety ng ampalaya na Galaxy Max F1. So ang variety na matibay sa tinatawag nating pamamarako at cracking. So subok ko na po ito mga ka-farmers. Ang problema lang dito mga ka-farmers ay napakaiksi lang po yung mga unang bunga nila, no? Napakaiksi lang po. Hindi katulad sa mistisa na magandang variety ng ampalaya na itatanim sa tag-init, kasi kahit tag-init mga ka-farmers, malaki din ang mga bunga niya. Pero si Galaxy Max F1 maganda siya sa tag-ulan, kasi napakatibay niya sa cracking kahit araw-araw pa ang ulan, kahit kulang pa ang fungicide mo, no, napakatibay din. Pero ang problema lang dito, yung unang bunga lang napakaiksi, tapos napakadami din itong mamunga mga ka-farmers. May isa pa din problema ang napansin ko din, ang bilis lang mahinog, no.
Hindi katulad sa unang labas nito, abot ng 3 araw, 4. Ngayon 2 araw, pag hindi may benta, hinog na. So yun po ang problema sa bagong variety nila ngayon na Galaxy Max F1. Kaya nga nireklamo ko sa kanila. Okay, so bago natin to ihinto ang ating mga ka-farmers kwentuhan, kasi parang padilim na ata ng sobra kasi napakainit. Maraming ako po magpapasalamat sa inyo uli, no? Maraming salamat po sa iyong walang sawang pagsuporta at sa pagsama nyo sa akin. Kahit madilim ang mga farmers, ang pinaka-importante maintindihan nyo lang maalos ang mga nabanggit ko, no? Sa ating paggawa ng video kasi napakainit mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. God bless at all at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.